Showbiz fanatics, Catherine Bernardo and Daniel Padilla, ginawang kakaiba at espesyal ang kanilang bagong taon sa pagpasok ng taong 2024. Pero netizen, ano nga ba ang kapansin-pansin sa mga ipinakita ni Daniel? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga Katniel fans, sa lahat po ng mga sumusubaybay at laging nanonood sa mga videos natin. Salamat po at Happy New Year everyone! So bago tayo magpatuloy, let's watch this video kung saan kung paano nga sinelebrate ng Bernardo at Ford family ang kanilang bagong taon. Sa unang pagkakataon ay sinelebrate ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang New Year kasama ng kanyang buong pamilya nang wala si Daniel Padilla. Ito po yung unang pagkakataon na nangyari sa kanilang buhay yan. Kaya sabi niya nga po sa mga interview niya na the year 2023 is very hard for her. No? Talagang yun po yung sinasabi niya sa kanyang interview. Ganon din naman sa buhay ni Daniel Padilla kasi kapag po dumadating ang New Year, laging si Daniel po ay nag-spend ng time. At doon talaga siya sa bahay ni Catherine Bernardo nagse-celebrate ng New Year. But this time is talagang doon na siya sa sarili niyang pamilya kasama ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid at nandun sila sa sarili nilang tahanan. So napansin ng ilang netizen na talagang merong something is lacking doon sa mga mata ni Daniel. Napansin niya ng ilang netizen at nagko-komento sila sa comment section na parang may kulang. Merong dapat na or parang may kalungkutan sa mga mata nitong si Daniel Padilla. Kaya naman talagang nakakapanghinayang lang nung mga nakaraang panahon na talagang lagi silang magkasama, spending time together. Pero sabi nga natin, life is uncertain, 'di ba? Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero as of now ay nananatili pa ring matigas ang puso ni Catherine Bernardo para sa forgiveness. Maaring napatawad na siya ni Catherine pero hindi pa handa ang isang Catherine Bernardo para pumasok muli sa isang relasyon dahil according po sa ilang mga sources na talagang pinaninindigan ni Catherine yung kanya pong ginawang pag-break dito kay Mr. Daniel Padilla. Kasi talagang parang pati kaluluwa ni Miss Catherine ay nasaktan talaga sa pangyayaring ito. At this year 2024, ay ang mga plano niya po sa buhay is magpapatuloy pa rin ang kanyang karera. Si Catherine Bernardo po ay mas
mag-spend ng time with her family now. Pero as of now, hindi pa rin natin alam kung may mga proyekto po si Daniel Padilla na gagawin. Parang meron po siyang isang project na ginawa Mr. Sanjo Marudo, kaso nga lang hindi pa po sure kung matutuloy pa po itong ilabas sa publiko dahil po sa pangyayari na ito. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ng Katniel fans or ng Catherine and Daniel Padilla fans patungkol sa bagay na ito. Magbasa po tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. Unahin natin ang comment mula kay Miss Cherry Rodino. Part ng history during World War II in which Japanese soldiers made Pilipinas as comfort women for them. Discuss na yan ni Kat, and DJ will have 2 solo movies and 1 comeback movie nila. Sana ni Eco Rosales ang kasama sa Elena 1944. Hanggang comment lang tayo sa situation ng Katniel, pero ako lagi ko silang pinagdadasal. Lalo na kay DJ, nakita naman na natauhan na at nagsisisi na sa ginawang pagkakasala. Dapat magbago dahil para din sa kanyang kapakanan. Alam niyo, totoo yan. Nakita rin po natin yung regrets, yung remorse nitong si Daniel Padilla dun sa mga nangyari. Talagang hindi kasi pwedeng sabihin na lalaki lang siya. 'Di ba? Kasi kung talagang mahal niya si Catherine, hindi siya gagawa ng ganun. Sabi ni Miss Apple Dana, hindi naman malaman dito sa Katniel kung alin ang totoo. Yung isa balikan, ito naman ngayon matigas na raw si Daniel. Kagaganyan nyo, pati si Catherine madadamay pa sa pagkalaos si Daniel. Bahala kayo, ayun. So ito naman po ang kanyang komento, no. Ang katotohanan dyan, si Daniel po, gusto niya po talagang bumalik kay Catherine. Kaya nga kinakausap niya, or kumbaga parang gumagawa siya ng mga paraan para lang po bumalik yung kanilang relationship. Kasi alam niyo, malalaman niyo po kasi ang importansya ng isang tao kapag wala na siya sa'yo. Kapag nilisan ka na niya, that's the time that you will understand her or his worth. Sabi naman po ng isa pang user, Daniel, you know what? You need to stand up for yourself. No one is responsible in your life but you alone. True naman yan. The more drinking, the more you are placing yourself in a very low and negative situation. You need to move on. You need to set a good example for your siblings and for your youngest generation. Yes, we'll say you made a mistake, but Catherine have grown up and you need to pray to God for forgiveness and stand tall in your own feet now. You are grown up, man. You need to show to the world that you have grown up and be responsible in your action. God bless you and stay safe. Keep praying. Ayan. So, maganda yung kanyang payo kay Daniel. Tama naman, di ba? Tumayo ka, di ba? Ipakita mo sa buong mundo kasi aminado naman siya, nagkamali siya. Sabi ni Beatrice Magistrado, Kat, be firm with your decision whether to let go of DJ or give him another chance. You're still young, beautiful, and talented. Ayan. So, si Miss Catherine kasi ngayon talagang sobrang decided na talaga siya. Tanging Diyos na lang talaga or tadhana na lang ang makapagsasabi kung talagang pwede silang magbalikan. Tanging Diyos na lang ang makapagsasabi niyan. At hindi natin alam kung paano iikot nung kapalaran ng Catherine at Daniel Padilla. And another comment, sabi ni Sharon Sebastian, walang pagbabago. Yan, alam ko, I've been in the shoes of Miss Kat. A woman need a real courage to surrender. Masaya na si Kat. Sana lang wag siyang babalik pa kung saan siya napasok. All in Kat. I'm praying sana wag na siyang mahulog at sana si Daniel ayusin na lang niya ang buhay niya at maawa siya kay Kat. Wag niya nang bibiktimahin ulit para lang durugin ulit. Ayun. Tama naman, 'di ba? Talagang iba-iba tayo ng mga point of view with regards to this. At lalo na kapag ang babae talaga ang nasaktan, Sabi nga kapag ang lalaki, pag umayaw na ang babae sa isang relasyon, marami nang tiniis yan. Sabi naman po ng isa pang commentator, Edith Gabatan said, sana si Alden nga bagay silang dalawa at nakakakilig silang dalawa. Tingnan, Alden na lang po, wag na si Daniel kasi ang loyal aso, hindi tao ang loyal sa kanya. Well, yun talaga yung nagmarka sa publiko nung sinabi ni Daniel yan sa kanyang interview. Kaya naman, maraming salamat at talagang antayin na lang natin kung ano po yung magiging desisyon at magiging ikot ng kapalaran ng Katniel.
ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV, and please do follow me on my TikTok account, Dareds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.